Ito na nga yung part 2 na kadugtong sa vlog na in-upload ko kahapon. Hindi nga siya kayang pagkasyahin mga ate ko sa iisang video lang, kaya dinalawa ko na lang talaga. Nilagyan ko na nga ng baby oil yung buhok ni Andeng at pupuyodan ko na nga. Mas gusto ko nga talagang lagyan para walang magsisitayuan. Na kapag natuyo, talagang buhaghag kung titignan. Iba-iba nga yung nagiging tali niya kada papasok. Nagiging creative nga talaga tayong mga nanay kapag talaga babae yung mga anak natin. Ang dami ko nga talagang naiisip na pwedeng itali kay Andeng. Dagdag kalaman na lang din sa akin yung mga napapanood ko sa FB Reels. Yung mga nagtuturo kung paano magtali ng mga buhok ng mga junakis. O kaya naman yung mga fake wig na buhok. Tapos tuturuan ka nila ng mga iba't ibang pwedeng maging style. Mostly, dun talaga ako kumukuha ng idea tapos aaralin ko na lang. Isa nga din talaga sa mga pinakagusto ko kapag nagtatali ako kay Andeng ay mahaba nga talaga yung buhok niya. Hindi ko na nga din talaga yan pinatulan simula ng 2 years old. Hanggang ngayon na nag-6 na siya. Dapat talaga may balak talaga akong paiksian yan. Kaya lang baka naman magtampo yung buhok niya tapos hindi na humaba. Kaya inalagaan ko na lang din tapos continue na lang din yung pagpapahaba. Buti na lang din talaga hindi natuloy yung pagputol sa buhok niya. Naisip ko nga din kasi madami nga pala talagang magagawa kapag mahaba nga yung buhok. Yung tipong magiging madami nga yung style na pwedeng gawin. Ang magiging estilo nga na magiging buhok ni Andeng ay tirintas. Tapos papaikutin ko lang yan na parang tali ng mga Chinese. Yung pinaikot-ikot kaso nga lang ang pinagkaiba sa akin may tirintas. Kapag nga lahat napupuyudan hindi nga talaga siya maiinitan. Naisip ko nga din kasi kapag magsusulot siya baka naman makasagabal yung buhok. Kawawa nga kasi talaga si Andeng lalo na kapag naiinitan pawis na pawis talaga yan. Kaya para maibsan ito talaga yung naisip kong paraan. Tapos ko na nga talian si Andeng at ang aliwalas talaga ng mukha niya kung titignan. May pabangs-bangs pa yan. Pagkatapos nga ng mga ilang minuto natapos din. Pagkatapos ka sa mahaba-habang proseso ng pagtali ng buhok dito naman tayo sa sapatos. Sa sobrang matured nga talaga mag-isip ni Andeng minsan siya na lang din talaga mag-isa nagsusuot ng sapatos niya. Yung nabili ko kasing sapatos hindi na kailangan higpitan. Bali ang magiging lock nun botones lang. Ang kagandahan din kasi sa sapatos niya kapag natatanggal madali lang talagang ikabit. Tapos leather pa yan. Yung leather na matigas na hindi talaga agad-agad masasira. Good choice nga din talaga lalo na kapag nanay ka yung na. Alam mong nabili mong mahal pero worth it yung naman. Yung tipong hindi ka talaga manghihinayang. Tapos na nga ang lahat at ready na talaga siyang umalis. Excited nga talaga siyang pumasok kasi ayaw niya talaga yung nalilate. Sinasabi niya nga palagi, mama maligo tayo ng maaga ha para maaga din talaga ako makapasok. Iniisip ko na nga lang napaka-consistent naman talaga ng batang yan. Sana talaga magtuloy-tuloy. Sinasabi ko nga parati kapag tinatanong niya bakit nga daw talaga nag-aaral yung mga bata. Sagot ko naman kaya nag-aaral para may matutunan. Tsaka tinuturuan kayo dun paano magsulot, diba? Sabi niya na lang, kaya pala. Buti na lang talaga madaling makaintindi si Andeng sa lahat ng mga sinasabi yung ko. Yung ang lalalim na mga ibig sabihin tas umuoo na lang talaga tapos siya. Kapag hindi niya alam magtatanong siya sa akin. Syempre di naman talaga maiiwasan tayong mga nanay pag palatanong talaga yung mga anak natin na iinis talaga tayo. Normal lang pala yun sa mga ganong edad nila. Nagbabago din kasi yung cycle ng behavior nila kung minsan magtataka ka na lang yung dating palatanong dati na bata. Ngayon ikaw na yung kumukulit para lang may maitanong sila. Kaya naman dapat sulitin talaga natin yung mga sandaling yun. Sana talaga matutunan natin na wag silang pagalitan o kaya naman sigawan. Isa nga din talaga yun sa mga natutunan ko bilang nanay. Di ako perpektong nanay pero ginagawa ko yung best ko para maging mabuting ina. Ang drama din talaga nagiging cycle ng script ng vlog ko eh. Minsan masaya, minsan naman malungkot. Mixed emotion yarn. Nakarating na nga kami sa room niya at palagi ko nga sinasabi na tandaan niya yung room niya kapag papasok siya. Para kahit hindi ko na siya ihatid sa loob, alam niya na talaga kung saan siya pupunta. Kapag talaga dumadating na yung point na kailangan mo na talagang iwan yung anak mo sa school, minsan nakakaiyak no, basta may mga gano'n talaga akong feeling. Pero kapag nakikita ko si Andeng na komportable na at pwede na talaga siyang iwan, napapalitan talaga ng saya. Grabe yung feeling ko dyan, nakaka-proud talaga bilang nanay. Siyempre nakikita mo yung dating binibaby mo lang, ngayon nag-aaral na. Tapos na, yun lang.